Nagpakilalang binata, pero ang ending, kabit pala ang peg ni Rowena sa 5 buwan niya ng live-in partner na si Ponce. Yan ay matapos na madiskubre ni Rowena na kasal pala itong si Ponce sa ibang babae. Pero eto na nga po ang catch, mga kapatid. 3 buwan na rin palang buntis itong mismong makakausap natin na si Rowena. At bukod pa dyan, biktima rin ng pananakit ng kanyang nagpakilalang single kuno na live-in partner ngayon na si Ponce. Kaya ngayon, itong si Rowena, gustuhin mang tumakas, wala raw siyang magawa. Yun ang sabi niya, wala raw siyang magawa. Kaya kausapin na natin mula sa Bulacan, 27 years old, Rowena, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Kumusta ka naman nitong mga nakarang araw? Hindi ko tayo okay. Kailan mo ba nalaman itong katotohanan na kasal pala sa ibang babae o baka naman nag-away lang kayo at sinabi lang sa'yo, kasal ako sa ibang babae, ganyan, baka nagtitrip lang yung partner mo? Bali po kasi live-in po kami, diba? So, nung time po na nakita ko ay naglilinis po ako ng bahay. Tapos, nandun yung wallet niya sa may mesa. Tapos, hindi ko naman sinasadyang buksan yung wallet. Tapos, may nakita po ako resibo ng Palawan po, yung padalahan. Okay. Tapos, nandun po yung may pangalan po ng babae doon. Ngayon po, nung nakita ko yon, tinanong ko po si Ponce na kung sino yon, kung sino yung babae na pinapadala niya. At sinagot niya naman ng walang kaabog-abog o nag-deny-deny pa? Nasagot naman niya na na kamag-anak niya lang sa Mindanao, gano'n. Kamag-anak na, asawa pala. Tapos hindi ako mapakali. Gabi po noon, tinawagan ko yung number kasi nandun din po yung number. Oo nga. Tapos, tinanong ko kung sino siya. Tapos, nagpakilalang asawa nga ni Ponce. Tapos, nagtanong din siya kung sino po ako. Bali, ang sabi ko na lang, katrabaho po ako ni Ponce. Ayun. So, ikaw ba, doon sa maikling pag-uusap nyo nung babaeng nasa kabilang linya na asawa, sabi mo, ni Ponce, ay nalaman mo yung iba pa mga detalye? May mga anak ba sila? Gano'n na sila katagal na nagsasama? Nalaman ko siya, in-stalk ko kasi sa Facebook. Ngayon, nung nakita ko, nandun yung picture nila, tapos may mga anak sila. Ilan? Yung nakita mo at least? Po. 3 na yung anak niya. Tapos, kumusta yung mga pictures nila? Napaka-sweet ba? Happy family picture? Oo, kasi parang may caption pa doon na miss ka na namin, gano'n. So wala rin kaalam-alam pala yung nakausap mo na asawa nito mismo na si Ponce na meron na siyang binubuong pamilya rin, kasama ka naman. Opo. Sige. Sige, tuloy ang kwento. Ngayon po, nung nalaman ko na nga nakasal sila, hindi na ako nagsalita o hindi ko sinabi sa babae na nabuntis din ako ni Ponce. Ganun po yung nangyari. Gaano ba katagal na nanligaw, pumorma-porma sa'yo si Ponce? Ba't hindi mo natunugan ito? Bali, 1 buwan po kasi nagtatrabaho ko dati sa factory dito sa Bulacan. Ngayon, pedicab driver siya. Hatid sundo niya ako, hatid sundo. Ayun na. Tapos, aaminin mo ba kung sasabihin ko sa'yo na kinulang ka sa pagba-background check dyan sa, nahuli ka sa kanyang mabulaklak na dila? Tama? Na bola-bola? Opo, tama. Pagkatapos, binanggit mo na. Sa medyo na natin, forward, papaano nalaman, alam na ba ni Ponce ngayon na alam mo na ang sikreto niya? Hindi niya alam. Pero ngayon kasi, umalis ako ng poultry kasi sinaktan niya ako nung isang araw. Uy, teka. Anong pananakit ang ginawa sa'yo? Bali, nasampal lang naman ako. Dahil? Siyempre, buntis po ako. Hindi ako makagalaw na basta-basta. Ayun nga, buntis ka pa. Nahihirapan po kasi ako. Ngayon, gusto niya,
na hinahanapan niya akong pagkain, which is hindi ako nakapagluto kasi hilong-hilo talaga ako. Yung sampal ba niya, parang tapik lang o sampal na full blow na sampal? As in, sampal na malakas. Tapos sumigaw na siya. Ganun po yun nangyari. Nang dahil lang wala siyang makain? Makain. Okay, nang sige. Dahil lang hindi ko siya napagluto. O pagkatapos nun, ano pa nangyari? Tapos yun, umuwi ako dito sa bahay ng magulang ko. Kahapon, sinusundo niya ako. Kaso, ayoko muna. Yan ang pinakamaganda mong ginawa, Rowena. At sa tingin ko, no, kung tatanungin mo ko, ano ba ang gagawin, yun ba ang itatanong mo sa amin? Ano ba ang gagawin mo? 'Di ba? Tama na ikaw ay umuwi na muna diyan sa mga magulang mo kung saan ka ligtas, kung saan ka safe at kung saan merong aalalay sa iyo. Hindi ko naman sa sinasabing napakasamang tao ni Ponce. Parang understatement 'yun. Napakahalimaw talaga ni Ponce dito sa mga ginagawa niya. Para sa ano, no? Sa totoo lang, buntis na, sinaktan mo pa dahil wala ka lang pagkain. Tapos hindi niya alam mo na yung panloloko na ginawa niya. Doon siya mga nagkamali. Okay, sige, sa ganito, Rowena, buo na ba ang loob mo na dyan ka muna sa mga magulang mo? Opo, ngayon buo na kasi nasaktan niya ako. Oo, at kung meron man sigurong isang kaibigan o kakilala na magpapalakas ang loob mo, isama mo pa si Kuya Poy at yung iba nating mga kapatid na nakikinig dito, no, na hindi tayo papayag na ikaw ay sasaktan-saktan ng ganyan. Pero ito pa ang isa kong tanong sa'yo, alam ba ng mga magulang mo kasama mo dyan sa bahay ninyo na ikaw ay nagdadalang tao na? Alam po nila, pero hindi nila alam yung sitwasyon namin ni Pon. Ayan. Ito na ang maganda ring pagkakataon. Actually, hindi siya magandang pagkakataon, pero ito ang tamang pagkakataon para sabihin mo na sa kanila ang katotohanan. Kanino ka ba mas nakakapagsabi? Kay nanay o kay tatay? Kay mama po. Yan, si nanay. Kausapin mo na. May mga kapatid ka ba na nakaalalay rin sa'yo? Meron po. Meron din. Sino bang tiwala ka dun sa mga kapatid mo? Kasi kailangan nilang malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Kumbaga para kang na-scam Para kang na-love scam. Ha? Alam mo yung mga love scam ngayon, yung para ka nagbigay ng perang napakalaki, na ibigay mo yung tiwala mo rin, na uto ka. In short, ito, nauto ka, pero meron ng bata na nakasalalay dyan at inaalagaan ka sa sinapupunan mo. Hindi simpleng bagay ito, buhay naman yung nandiyan. Oo, alam ko na naging investment mo o puhunan mo yung pagmamahal kay Ponce. Ang problema, malinaw na ang kanyang panloloko at ang kanyang pananakit. Hindi pa man lumalabas yung anak ninyo. Hindi pa man lumalabas yung bata. Kaya ka na pala niyang saktan. Yan ang dapat maging malinaw sa'yo. Kaya ako, kung sa ngayon, ang maipapayo ko sa'yo, Rowena, sabihin mo na sa magulang mo o sa kapatid mo para maprotektahan kanila. Just in case, lumapit si Ponce, wag mo namang sabihin mo na lang na wag namang magkagulo, pero alam na nila ang katotohanan, alam na rin nila yung mga nadiscovery mo. Ayan, pero sabihin mo na rin siguro kay Ponce, kahit by phone na lang, wag mo nang hayaang papalapit, lumapit pa ulit sa'yo, na alam mo na yung katotohanan. Na siya ay pamilyadong tao pala at niloko mo lang siya. Okay po. Alam mo, Rowena, alam ko ang susunod mong mga iniisip papaano kapag lumabas na yung bata. Sino naman yung makakatuwang ko? Walang problema ron. Pero ikaw ba, gusto mo bang, anong tawag mo rin, isugal na makasama ang isang tao na katulad nitong si Ponce? Ngayon po kasi, iniisip ko yung bata, pero parang hindi ko kaya na may asawa pala siya, may anak din. Oo, kasi alam mo bang ikaw ay liable din? Lalo't ngayon, alam mo na meron siyang asawa at anak, pwede kayong habulin ng batas diyan sa kalokohan ninyo. Pwede kayo makasuhan ng concubinage at ng adultery.
Magkaibang kaso ninyo eh. Sa babae, sa lalaki, ikaw, mag-isip-isip ka. May kulong yan. Ha? Gusto mo ba sa kulungan may libreng pagkain doon. Sabi mo kay Ponce. Oh. Ewan ko lang kung pwede niyang saktan yung pagka na late ng sa kulungan. Sabi mo kay Ponce. Oh, gusto niya ba 'yon? Ako po ayoko. Kaya kung kakausapin ko na lang din siya. Kausapin mo na siya, niloko ka na, wag mo nang, di ba nga may kasabihan tayo, walang manloloko kung walang magpapaloko. Ngayon, binigyan ka ng pagkakataon na malaman ang mga katotohanan na ikinubli sa'yo nitong si Ponce sa maikling panahon ng pagsasama ninyo kahit pa nga may bata, wag mo nang ituloy yung kalokohan, wag mo nang ituloy yung pagpapaloko sa kanya. Ha? Please. Please. Hindi nagre-require yan ng sobrang katalinuhan o kailangan nakapag-aral ka, nakapag-masters ka, nakapag-doctorate ka. Kapag ka ikaw ay niloko ng ganyang kalala ng isang tao, you just have to say goodbye to that person. Masyadong mabigat yan. At isa pa, niloko ka na, sinasaktan ka pa. Hindi ako judgmental na tao eh. Pero for someone, alam mo ba, kaya may special lane para sa mga persons with disability, 'di ba kasama diyan yung pregnant women, 'di ba? Yung senior citizens, yung persons with disability, and then yung pregnant women, may special treatment na ibinibigay sa kanila ang ating lipunan dahil nga medyo paiba-iba ang pakiramdam. Tapos ito hindi mo lang siya naipaghanda ng pagkain, sinampal ka. Hindi naman tama 'yan. Ha? Ganong klase siya ng tao. Kaya ako, hindi ko na papopogiin, hindi ko sasabihin sa'yo, I'll give you the benefit of the doubt para mag-decide sa ganito. Hindi ganoon. Tigilan mo yan, may kulong ka dyan, Rowena, sabit yan. Kaya sabihin mo na sa pamilya mo, magpaalalay ka sa kanila. Inuulit-ulit ko sa iyo, putulin mo na yung katangahan na nagawa mo noon at pagkukulang. Okay? Kung sino man, sabi ko nga sa'yo, kanina pinag-uusapan natin, sino makakatuwang ko, Kuya Poy, mga anak ako, may mga gastusin, nandyan ang pamilya mo. Diba? Kausapin mo sila, aminin mo na nagkamali ka sa pagkilala dito sa isang tao na nagsinungaling nga sa'yo, pero sana ay maalalayan kanila hanggang sa ikaw ay makabangon na ulit, makapanganak na in a few months time. First trimester ka pa lang, 3 months pa lang? May mga check-up yan. Nache-check up ka ba? Opo, nache-check up po ako. Nagpapa-check up ka. Yan huwag mong imimiss yung mga ganoon ha, lalo na sa first trimester at doon sa huling trimester o yung 3 buwan ng pagbubuntis mo. Kaya sabihin mo na, hindi mo kailangan, hindi mo deserve na ma-stress pa ngayon, ikaw ay biktima lang rin. Ikaw ay naloko lang rin. Okay? At kung mas buo na yung loob mo, you just have to inform, kailangan mo ring sabihan yung babae, yung asawa nitong si Ponce, na ganyan ang ginagawa nung asawa niya rito. Okay? Okay po. Kung buo na ang loob mo, pero kung may stress ka pa, palipasin mo na lang muna hanggang makapanganak ka. Ayan, para hindi man para sa'yo, para sa iba pa mga babae na pwede niyang lokohin. Please? Okay po. Okay. Meron ka bang gustong sabihin para dito kay Ponce? Kung sakali nakikinig siya ngayon, go ahead, Rowena. Wala po akong gustong sabihin sa kanya. Kundi? Hello. Sige lang, sabihin mo lang kung ano, sabi nga ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sabihin mo. Yan. Sige. Sabihin mo yan. Na lang, maging totoo ka na lang sa sarili mo. Yun lang po. Yun. Maging totoo ka, maikli, pero malaman. Yung sinabing yan ni Rowena para kay Ponce at sa mga katulad ni Ponce. Diba? Pwede mong maloko ang ibang tao, pero yung para lokohin mo ang sarili mo, yun ang pinakamatinding kahangalan na gagawin mo. Sino niloko ni Ponce ngayon? Diba? At sino ang pinapapaniwala niya na siya ay binata? Si Rowena ba? Hindi. Yung sarili niya. Kahit alam niya na meron siyang asawa, meron siyang mga anak. Tama, Rowena?
Tama. Alam na ni Rowena yung totoo eh. Alam niya na yung mga ginawa niya. Okay, Rowena, kaya balitaan mo kami ha. Just in case kailanganin mo pa ng ibang mga tulong, okay, kumonta ka lamang sa amin at mailink ka namin sa iba pang mga pwede naming ilawit na tulong mula dito sa 92.3. Rowena.